Ang ating pinag-uusapan ngayon sa Acts chapter 2 is Model Christian Church. Model Christian Church. Tinanong ko ang ating Filipino major, si Sir Allen. Sabi ko, Sir Allen, tama ba yung Filipino ko sa Model Christian Church sa ulirang Kristiyanong Iglesia? Sabi niya, Pastor, tama din po, pero mas tama yata yung huwaran, no? Kasi yung uliran parang sa personal yun, no? Huwaran na Kristiyanong Iglesia. Ito yung ating pag-uusapan at ito ang ating pagsisikapan together na maisabuhay natin at malakaran natin as GBC. Ano ang dream church mo? Ano yung gusto mong kabilangang church? Next slide. Napakahalaga po. Ano ang dream church mo? O ano yung gusto mong kabilangang church? At Tuesday, galing po kami perhaps sa biggest church in the Philippines, biggest Christian church in the Philippines. Na-bless kami ni Ate V. At nandun sina Bishop Oriel, sina Bishop Ephraim Tendero, sina Bishop Pantoja, si Manny Pacquiao is there, at yung mga leaders at mga papuri singers nandun. No, nakaka-bless. Nung Monday naman, bago po kami pumunta doon sa perhaps the biggest Christian church in the Philippines, ay may ka-fellowship kami ni Vilma. At ang sabi po ng church leader na ito, sabi niya kay V, sabi niya, mas maganda pa yung maliit na church. Kasi konti lang ang problema. Kasi pagka malaki yung church, marami yung problema. I remember back then, nung nandun po tayo sa San Pedro Dos, no po, at tayo kami ay mga 20 pa lang, 30, no po, and then biglang nag-grow, naging 100, naging 150, naging 200. May mga kapatid na nagsabi, buti pa nung tayo-tayo lang, nung konti pa lang tayo, close yung relasyon. At saka, nabibisita tayo ni Pastor Joel. Mas maganda pa yung konti lang tayo. Ngayon, marami, hindi na tayo magkakakilala. At saka si Pastor, hindi na tayo mabisita lahat. Ano ang dream church mo? I still remember that time na pagka po may bakasyon kami, 1 month a year ni Vilma, pupunta kami sa iba't ibang growing churches, active churches dito sa Pampanga. Pupunta kami sa Angeles, sa San Fernando, sa Mabalacat City. At marami kaming natututunan. Ano ang dream church natin? Yung unang church po na napuntahan din ni Vilma ay sa Cavite. Bawal lang nakapantalon sa babae. At dapat haba ang buhok at maraming disciplines. So, nung first year ko in the ministry, nung unang taon ko po sa pagiging pastor, pumunta kami ni Vilma sa iba't ibang churches. So, na-orient kami sa iba't ibang larawan, itsura ng churches. Alam naman po ninyo na pumunta din ako sa Saudi Arabia at doon ay na-involve ako sa interdenominational churches. So, the question is, ano ang dream church natin? Naalala ko, meron kaming pinupuntahang church ni Ate V, somewhere in Pampanga, marirelax ka talaga. Mai-inspire ka, marirelax ka, and then uuwi ka na, and then babalik ka na naman para ma-relax, ma-inspire, and then uuwi ka na, and then babalik ka naman para ma-relax, ma-inspire. Ano ang dream church mo? Ngayon, kasama ko po si Brother Rodel at si Pastor Erwin, galing kami sa isang maliit na church, sa isang bayan para sa ating associational meeting. Maliit at simpleng church, pero masarap ang pagkain. Hindi ko nga lang natikman, pero sabi ko, paborito ko yun, seafoods, no? At saka yung sabaw. Anong paborito mong church? Ano yung dream church mo? Yung gusto ba nating church ay ito kaya yung model Christian church na gusto ng Panginoon? The more important question is yung gusto ba natin, yun ang gusto ng Panginoon. Kasi pwedeng yung gusto natin hindi makabuti sa atin. Amen. Have you been there? Ang dami na nating ginusto, hindi nakabuti sa atin. Pero lahat ng gusto ng Panginoon sa atin ay nakakabuti sa atin. So the question is, yung gusto mo bang
church, yung dream church na gusto mo, yun ba yung model na gusto ng Panginoon? Next slide. Do we care kung ito ang gusto ng Diyos sa atin? Do we care o basta ako yung gusto ko. Basta gusto ko ganitong church. Do we really care kung yung gusto natin, siya yung gusto ng Panginoon? Or we insist, basta ito yung gusto ko. Laging masaya, laging may kainan, laging di ba? Magaan, ganoon. At maraming tao or konti ang tao. Pag tama o huwarang Christian church ang kinabibilangan ng isang tao, magagabayan ka sa tamang pagiging Kristiyano na makalulugod sa Diyos at makapagdadala sa iyo, sa atin, sa mapayapa, maligaya, mabunga at totoong makabuluhang buhay at makabuluhang pamilya. Mahalaga na tama yung church na kinabibilangan natin. Ibig sabihin, ito yung disenyo, ito yung modelo na gusto ng Panginoon. Makikita natin si Pedro, at ang mga alagad. Doon sa Acts chapter 1, sa Acts chapter 2, that is the dream church. Ito yung New Testament church, yung pong binasa ko kanina. Gusto ba natin yun? Kasi yun yung gusto ng Panginoon Along the way, na-evolve ang church, na palayo na dun sa New Testament church. Gusto ba ng tao na bumalik sa New Testament church o lumayo na ng lumayo dun sa modelo ng church na tinatag ng Panginoong Jesucristo na ginamit niya powerfully sa iba't ibang bansa na kanyang pinagpala yung mga nandoroon at binigyan ng isang buhay na makabuluhan, may kapayapaan, may kaligayahan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan na kanilang kinaharap. Tingnan natin siya sa Filipino. Here's the model church. Ito po yung church na puspos ng Espiritu Santo na kinalugdan ng Panginoong Diyos. Marahil hindi gusto ng mga tao ngayon, pero siya yung gusto ng Panginoon. Ang sabi po sa verse 36 sa Gawa chapter 2, si Pedro po kasi nangangaral. Kaakyat sa langit ng Panginoong Jesucristo, bumaba sa kanilang Espiritu Santo, and so they live the kind of church that the Lord want them to be. At nangaral si Pedro at ang mga apostol. Ang sabi po sa verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito yung church na modelo ng Panginoong Jesus. Nangangaral talaga. Nagbabahagi talaga ng mensahe ng Diyos. I'm afraid that the churches nowadays, including us, kung hindi tayo magiging maingat, baka hindi na tayo nangangaral ng mensahe ng Panginoong Diyos. Ang mga miyembro ba ng GBC want to stay on the messages of God? O gusto na natin na ibang mensahe na lang? Yung nakakaaliw na mensahe na lang? But the church of God, that model Christian church in the New Testament, preaches talaga, nagpipreach po talaga. Hindi po siya pwede talagang puro awitan. Meron talagang pangangaral. Ito pong days ago, nasa Manila po kami ni Ate V at saka nung mga primary leaders natin. And so kasama namin si Kuya Jess. Kasi one of the primary leaders si Kuya Jess. Kaso meron pong isang kapatid na yung asawa niya ay yung inaalala nila yung 40 days nung kamatayan, nung kamag-anak nila. So, dahil kultura yan dito sa Pilipinas, so, ang sabi nung member natin, sige,
At mangaral tayo doon sa tinatawag na pag-aalala ng 40 days ng yumao. Wala ako. Wala si Pastor Erwin. Wala si Pastor Edwin. Wala si Pastor JP. Nasa Manila po kami lahat sa conference. Wala din ang P12 leader nila. Alam po ninyo, tumayo ang isa nilang ka-cell group at siya yung nangaral doon sa pagtitipon na yon ng mga tao. Wala ang mga leaders. But members can share the word of God. Ito yung pinapangarap natin kasi ito yung pangarap ng Panginoong Diyos. Kahapon po yun. Natawag kami sa Bulacan. Kasi po, namatayan ang sina Ate V, kamag-anak namin sa Bulacan. Pero may malaking gawain tayo doon sa Rodolfo, sa MSAT, Magalang Stand Alone 2, sa about 300 na students. Hindi ako nag-worry. Kasi I know, ang mga youth natin, kaya nila. And so, lumusob sila doon. Yung mga kabataan natin, doon sa Rodolfo, nag-worship sila, pinangunahan ng mga kabataang mag-worship, ipinangaral ang salita ng Panginoon, nakinig ang mga kabataan, tumugon, nanalangin, nang wala si Pastor Joel. Wala rin si Pastor Erwin. Wala din si Pastor Edwin. This is the kind of church na gusto ng Panginoon. Ang nag-post po, alam niyo kung sino, yung principal ng school. At nagpapasalamat siya sa God's beloved church. At dinamay pa yung pangalan ko. Salamat po, Pastor Joel Cunanan. Wala naman ako doon. Ang mga kabataan natin ang nandun. Same with Ayala National High School. No? Meron silang scouting. So, nandun. Maraming kabataan. Medyo mahirap kausapin dahil scouting camp. Nandun ako. Sabi ng mga kabataan natin, Pastor, sabi ko, dito lang ako sa likod. Sige, kaya nyo yan. They've been trained for that. Nandun ako sa sulok. Nandun ako sa pinakalikuran. Sila lahat. And they did the ministry very well. About 300 students or 200 students. At noong yung kanilang head ay magbigay ng plaque, ako yung tinawag. Ako nasa likuran lang ako. Ako yung tumanggap ng plaque. We want to be the kind of church that the Lord wants us to be. Na hindi lang si Pastor Joel ang kayang mag-share ng mensahe ng Panginoon. Verse 37, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Their hearts are cut deeply. Kumbaga po, talagang yung salita ng Panginoon pumasok sa kanilang kaloob-looban. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin? Ang daming pwedeng isagot doon. Pero sinagot nila yung unang sinigaw ng Panginoong Jesucristo. Anong sinigaw ng Panginoon? Repent. Magsisi. Kaya, yun din yung sinabi ni Pedro. Verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon, pagka nangaral kang magsisi kayo, mag-walk out ang mga tao. Pero salamat, hindi sa GBC. Because gusto ng Panginoon, ito yung mensahe. Para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Na tayo magpakumbaba siya sa atin ng ating sarili. Magsisi tayo sa anumang kasalanang mayroon pa sa ating buhay o inuulit-ulit natin. Pastor, can we preach about success? Yes, of course we can preach about success. Of course, we encourage our youth na mag-aral ng todo. Kaya, the past 2 months, meron tayong 4
na dalawang nakatapos ng doctor at dalawang nakatapos ng masteral. Graduate studies. Because we tell them to do that. Pero hindi pwede yun. Hindi pwedeng yun lang. Dapat ang pinakamensahe natin, magsisi. Laging siyasatin ang sarili. Anong kwenta kung inhinyero ako, arkitekto ako? Di ba? Negosyante ako, pero punong-puno ng kasalanan ng buhay ko. And so, dito sa church, I pray and encourage everyone, pagkakasalanan ng pinag-uusapan, makinig tayo. Pagka may altar call na magsisi, huwag nating ituro ang asawa natin. Ito na, ang asawa ko dapat magsisi. Ang anak ko dapat magsisi. Hindi. Tayo lahat. Dapat magsiyasat ng buhay natin. And every time there's a call to repent, everyone should respond. Kung magpapakatotoo tayo at may makita tayong kasalanan sa ating buhay, hindi natin ipapangatwiran yon. Hindi natin yung tatakpan sa pagtataas ng kamay, awit ng papuring awitin, kundi ito'y pagsisisihan natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi nila, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro. Hindi niya sinabing maging bahagi kayo ng worship team, ng dance team. Hindi niya sinabing maging bahagi kayo ng mga cell leaders. Ang sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyong Espiritu Santo. Kasi yun yung pinakamahalaga. Kapatawaran, Espiritong banal na manahan at siyang gumabay sa atin araw-araw. Verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. The very message is the message about Jesus and the message of repentance for everyone. Sabi po, para sa lahat. Pwede tayong mangaral kung paano magtipid, mag-save. Pwede tayong mangaral kung paano tumatag ang pamilya at papasok na po tayo doon sa family series natin before Christmas. But then, laging nandun yung paanyaya na magsiyasat, magsisi sa mga kasalanan. Verse 40, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Ano pong panawagan niya? Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Save yourself from this corrupt generation. Yung sinisigaw ngayon sa FB, sinisigaw sa Manila, sa iba't ibang lugar, ikulong ang kurap, magsisi ang kurap, matagal na pong mensahe yun. Na tayo po ay lumayo sa kurap na mundong ito. Corrupted na world. At sa panahon ito, yung word na corrupt, parang napapatingin tayo sa mga congressman, hindi naman daw lahat, sana nga po, o kaya dun sa mga nang-iisa sa atin. Pero the message of saving ourselves from this corrupt generation is para sa ating lahat. Ang prayer nga ni Jesus nung siya'y manalangin, I pray not only for my disciples, I pray also for those who will believe me through them. I pray na wag silang alisin sa mundong ito. Ang panalangin ko, mapagtagumpayan nila ang kasamaan ng mundong ito. Si San Pedro, si Mateo, si Bartolome, si Juan, si Santiago, ang prayer ng Panginoon sa kanila, mapagtagumpayan ang kasamaan ng mundong ito. And that should be our prayer. And that should be our message. Magtagumpay tayo sa mundong ito. Huwag tayong magpasasa sa mundong ito. Huwag tayong makisang-ayon sa mundong ito.
Verse 41, kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. And so ang tukso sa aming mga pastor, mga church leader, mga churches, when you preach sin, walang lalapit sa Panginoon, mauubos ang mga miyembro. Bakit dito sa GBC hindi nauubos ang miyembro? Bakit sa Acts chapter 2 pinreach ang pagsisisi at 3,000 isang araw ang lumapit sa Panginoon? Because sincere people want to make their lives right before God. Yung mga ayaw itama ang buhay nila sa harapan ng Panginoon, huwag tayong magpabuli, huwag tayong magpatakot sa kanila. Lilipat na lang ako ng ibang church, yung pastor na yan, yung church na yan. Ang pinag-uusapan lagi, paano magbago, paano maglingkod sa Panginoon, paano naman ako, paano naman ang pangarap ko. Huwag tayong matakot sa mga ganoong mga kaisipan because there are sincere people like you who want to make their lives right before God. At dito tayo dapat tulungan natin ang bawat sinserong tao na gustong itama ang buhay nila sa harapan ng Panginoon. And so, pag ako'y namatay, o ang sino man sa atin namatay, pagharap natin sa Panginoon, hindi siya lumayas ka sa harapan ko, ikaw na mapaggawa ng masama, kundi ang sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Come and share your Master's glory. Yun ang dahilan why we preach what we preach right now. Kesa naman aliwin natin ang mga tao sa ginagawang kasamaan, konsinsyantala, pagkatapos pagdatang kingarapanan ng Ginoo, sabyanan ng Ginoo, lumayas kayo kingarapan ko, da kayo kakilala, ikayong mapanggawang marawak. We have to be the New Testament church that the Lord had started and wants to continue sa panahong ito and the next generation if there will still be next generations. Ang sabi po sa verse 43, dahil sa maraming himala at kababalagang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Grabe. Grabe yung pagtutulungan nila. Grabe yung pagkakaisa nila. Grabe yung generosity nila. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Hindi natin ito gagawin ngayon, na ipagbili natin ang ating mga ari-arian at pagsasama-samahin ng pera natin. But during that time, yun ang kailangan nilang gawin. As a newborn New Testament church, persecuted kaliwat kanan, may mga pangangailangan. So talagang nagkaisa sila, nagtulungan sila. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Every kailan daw? Araw-araw. Pambihira. Ngayon, hindi mo mapangaral na walang absent once a week. Baka ma-offend yung iba. Pastor, sisimba na ako man once a month. O sabihin niyo pa yan kayang pulpito. Agaga na ka ako na yung maning Ginoo. Hanggang ako sisimba na, alala ko ang Diyos. Ang utos po ay worship God. Diba? Sa araw ng Sabat, hindi maalala ang Diyos, kundi sambahin siya, sama-sama ang mga mananampalataya. Ito po sila, araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay. Araw-araw, masaya. Ngayon, niloloko tayo ng demonyo. Once a week na nga lang, 1 oras kalahati pa lang, hindi na masaya. Nandiyan po kayo? Kasi nakuha na ang oras namin. Pero sila po, araw-araw, masaya sila. And then, hindi lang sa templo, pati pa sa kanilang tahanan. Meron na sa church, meron pa sa bahay. This is the New Testament church. At may malinis na kalooban. So, hindi sila religious people, kundi
namumuhay sila sa kabanalan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito po ang model church natin. Hindi natin lalayuan ang Acts chapter 2. Sa halip, ito ang pagsisikapan at pagtutulungan nating gayahin. Dahil ito ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, at ito ang makakabuti sa ating lahat. Sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan. Ang maging who God wants us to be. The kind of Christians that the Lord wants us to be. The kind of church that the Lord wants us to be. Hindi yung dinidikta ng mundong ito. Sa China po, lahat ng church dictated ng government. Or else, hindi ka pwedeng mag-exist. Magtatago ka. Kasi nire-rehistro sa China ang lahat ng mga churches. Salamat sa Pilipinas, hindi ganon. Pero may nagdidikta din sa atin. Minsan yung laman natin. Minsan yung ibang tao. Huwag tayong padikta. Sundin natin yung disenyo ng Panginoon. Amen? Napakahalaga po ano yung model church na tinuturo sa Acts chapter 2. Let's wrap up the message po and then focus tayo dun sa ilang mahalagang mensahe po. Number 1, masigasig sa pananalangin. Yun ang model Christian church. Makita natin sa verse 42. Congratulations, 150 days na po ang 24 hours only prayer chain natin. Can you imagine 150 days na po mahigit ang ating 24 hours na pananalangin. As we worship now, may nagpe-pray doon sa taas. Kahit bumabagyo, kahit anong oras, alas 12, alauna ng madaling araw, alas 12 ng madaling araw, may nagpe-pray. Ba't natin ginagawa yon? Ano yon? Pa-cute? No. That is the kind of church na gusto ng Panginoon. Amen? So we give to God what He wants. After all, He is giving us our needs and even our wants. At dahil nga may 24 networks tayo, kaya namang pagtulungan. Manatili lang tayong nagtutulungan. Amen? Huwag mabawasan yung nananalangin, dumami pa. Lalo pang maging masigasig. Number 2, ang Model Christian Church nagkakaisa at nagtutulungan. We want to grow on that. May pagkakaisa tayo, may pagtutulungan tayo. Minsan may tampuhan, minsan merong mga galit but we are growing on this. Amen. Sa mga cell group, sa mga networks. Number 3, ang Model Christian Church may masiglang gawain sa templo, sa church, at sa mga bahay. Bakit ba may gawain na tayo dito Saturday at Sunday? Meron pang gawain sa mga bahay-bahay. Because that is the kind of church that the Lord built. At gusto natin manatili tayo dun sa uri ng church na iyon. Nakakapanambahan tayo ng Sabado o Linggo, and then in the middle of the week, ay nakakakain din tayo kasi meron tayong small group, meron tayong cell group. Kaya nagpupursige ang mga cell leaders natin. And so we cooperate with them. Kasi hindi ito pahirap sa atin. Dinisenyo ito ng Panginoon para tulungan tayo, palakasin tayo, i-recharge tayo in the middle of the week. Para makapagtulungan tayo. Number 4, ang Model Christian Church, palaging nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Pinag-uusapan namin to ng mga elders, no? Noong elders meeting na, yung pagsamba natin sa Panginoon. Worship service. Ang ating pong worship service ay every Saturday, 4 o'clock ang mga kabataan, katatapos nila ngayon, up to 5:30, napapasarap sila sa pagsamba, nag-overtime sila ng 5:45.
And then tayo po, 6:30, pwede sa youth, pwede sa adults. Pero yung sa youth, wag po kayong pupunta doon. No? Pangkabataan po talaga. And then Sunday, 8 a.m. Amen? Ay, kagaling na rin kaya katamong tayo. Medyana, pwede talang palakpakan rin media, no? Hindi ko po kasi mga materials yan, napapakita lang nila, no? Talaga bang yan lang? Media, wala na ba kayong ibang may pakita dyan? Biro lang mga anak. Isn't it we have everyday worshiping God 24 hours only prayer chain. Bawat slot may nagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen. Ang inyong pastor, hindi po ako nakakakanta. Kaliwat kanan ng boses ko. Pero ngayon, dahil kami-kami lang pagka alas 12 ng gabi hanggang alauna, magkanta ko, mag-worship leader ako. Diba? And so this is what we do. This is what we are trying to do. Let's keep on giving our best. Worshiping God every day in our lives. Through songs, through prayers, at sa iba't ibang pamamaraan. Opo? Kaya, grabe, napakainam, no? Napakainam. So, ito yung pinagsisikapan, pinagtutulong-tulungan natin. Number 5, na larawan ng Model Christian Church. Marami ang nagbabalik loob sa Diyos at naliligtas. Opo? Yeah. Kahapon, ang daming mga estudyante. Every week, meron tayong bisita. Last week, kahit may bagyo, meron pa tayong 9 na bisita. Average guest tayo ng 25 or 30 a week sa worship service. But then, there is much more to learn. Gusto ng Panginoon na higit pa doon ang mga nakakalapit sa Kanya. Napapatawad, naliligtas, umaayos ang buhay, umaayos ang pamilya. Amen? Kaya hindi tayo ihinto dito. Patuloy tayong magpupursige. Naaalalayan ang ating mga kaibigan, ang ating kapamilya. Pastor, hindi ba pwedeng every Saturday sisimba na lang ako? Bakit pa? Bring one. Do not come alone. Bring a friend. Bring a family. Kasi yun ang larawan ng church na gusto ng Panginoon. Hindi siya ayon dun sa gusto natin. Ang gusto natin, pumunta lang, umupo, umalis. And then balik na naman, umupo, umalis. Na-inspire, na-encourage, that's it. But that is not the kind of Christianity that the Lord wants. And so, pinagsisikapan po natin yon, na meron tayong naaalalayan, hindi lang sa worship service, kundi maging mga cell groups natin. We bring guests, we bring our friends, we bring our family, and let the Lord save them as we share the message of the gospel, which include the message of repentance. Marami. Number 6, yung larawan ng Model Christian Church, nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya. Mag-grow la po rin Kristiyano. Mag-grow la. Number 7, yung mensahe patungkol sa Panginoong Yesus at sa pagsisisi. Ito yung Model Christian Church. Huwag tayong lumayo dito. And then number 8, among many others, lumalago sa pagbibigay. Tingnan natin yung huling tatlo. No po, yung huling tatlo. Yung number 6, yung nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya. Read it with me po sa Gawa chapter 2, verse 43 to 47. Tingnan po ninyo mga Kristiyano sa New Testament Church. And New Testament Church po tayo. We continue the book of Acts as well. The Acts of the followers of Jesus through the power of the Holy Spirit. That is the book of Acts. Verse 42. Ang sabi po sa 42, go, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin.
Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. You can see a church with Christians growing in faith. Ala pong mumurong, hindi sila mga Kristiyanong paurong, hindi rin sila Kristiyano pong hindi gumagalaw. They are Christians growing in their faith and in their relationship to God, in the service of their fellow men. Ito yung uri ng Kristyanismo at church na gusto ng Panginoon. Hindi lang nagsisimba, nagpapatuloy sa paglago sa pananampalataya. And so, last Sunday, kahit may holiday mood pa, meron tayong life party na dinaluhan ng mahigit 200 guests natin. Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Pwede nating panoorin nito, sa likuran ng mga guests natin ay ang mga cell leaders, life guides, who are trying their best to grow in their faith, in serving God, in guiding other people to be the kind of Christians and to be the kind of church that the Lord want them to be. Tingnan po natin ang video ito. Ito po yung life party natin nung Sunday. We have more than 200 plus guests na pinanalangin, inalalayan, at ngayon pinapanalangin makadalo sa Encounter Retreat. Maging mas malalim ang pundasyon ng buhay mo, sa gayon anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang kaguluhang dumating sa mundong ito, manatili kang matatag. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba, sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Bumalik ka. We want to invite you sa Encounter Weekend Retreat. The Lord Jesus is inviting us na bumalik sa Kanya. Kasama ng iyong pamilya, nagtatagumpay sa anumang bagyo, baha, lindol ng buhay. Mararanasan natin yung faith natin lalaki, mararanasan natin yung freedom, magkakaroon ng alab at apoy, anointing sa buhay natin, magkakaroon tayo ng focus sa sa'yo lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang
15 and 16, dahil ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga todong lumalapit sa Kanya. Sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. And we'll rejoice and be glad in it. Sabihin sa katabi, encounter. Encounter Weekend Retreat. Bakit meron tayong ganito? Meron pa tayong live party at we spend magkano? Magkano ginastos natin nung Sunday? Siguro nasa 50,000, 70,000. Sorry po, hindi talaga ako marunong sa gano'n. Sabihin mo na bro, 80,000. 80,000 for it. O teta na lahat po ng reta, di ba? Di ba? Kasi po, we want to be the kind of church that the Lord wants us to be. Naalalayan ng iba na makalapit sa Panginoon at yung mga kapatid natin, nakita yung mga nagpe-pray, hindi sila mga pastors. Nakita niyo mga nag-invite, diba? Lumalago sila sa faith. Hindi nagsisimba lang, kundi growing sa pananampalataya. Ito yung pinagsisikapan natin. Malayo pa ang ating lalakbayin. But we're doing good by the grace of God. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na patuloy tayong nire-remind na just go for it, tuloy-tuloy lang. Yes, pagod. Ang daming ginagawa, di po ba? Ang daming ministries. So, sunod-sunod. But that is what Christianity is. That is what a Christian church is, as designed by the Lord. Pangpito, ang model Christian church, ang mensahe patungkol sa Panginoong Hesus at sa pagsisisi. So dapat po, ang pulpitong ito, ang cell group natin, punong-puno ng message tungkol kay Jesus. Pagkaiba na ang kinukwento, pagka-quote na ng quote kani-kaninong tao, at hindi na sa Biblia at kay Jesus, mag-ingat po tayo. Kailangan ang sentro ng mensahe natin, ang Panginoong Hesukristo. Pastor, inalis po yung gospel. Hindi po inalis. Pagbaba ko po, isi-share po si Jesus. Opo, bakit? Kasi yung tama. Pastor, bakit parang mas stronger tayo sa pagsisisi ngayon? Opo, kasi I realized kulang tamo keng message na nimpa magsisi. Apin magsisi na ako keng Ginoo. Now, I commit na walang preaching si Pastor Joel na walang paanyaya na magsisi. Kasi may Diyos tayo na naghihintay para linisin, patawarin, yakapin ang bawat nagpapakumbaba sa Kanya. Kesa lalabas tayo na mabigat pa rin ang ating daladala dahil sa kasalanan. Anong sabi sa verse 38? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Sa verse 40, sabi, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa mga parusang sasapitin ng masamang lahing ito. This is our message. Repentance, holiness, righteousness. Because this is the message of the Lord Jesus Christ. Kaya Christian, kasi si Christ ang Lord natin. Siya yung ginagaya natin. Siya yung sinusunod natin. Hindi yung mundong ito. Kaya Christian church. Because the message of Jesus and the love of Jesus, yun yung ina-amplify natin. Yun yung tinatrumpet natin. Lastly, ang larawan ng Christian church na napakahalagang lakaran natin ay yung
isang church na malago sa pagbibigay. Si Pastor Joel po, parang wala man yatang once a year mag-preach tungkol sa giving. Nandiyan po kayo. Ito na po yun, yung preaching ko tungkol sa giving. Baka pang 2 years po ito. So, pakiramdaman niya po todo. If you will look at Acts chapter 2, yung mga Kristiyano talaga, hindi lang nagpupuri, hindi lang nananalangin, hindi lang nag-aaral, hindi lang humahayok, kundi talagang nagkakaloob sila. And I congratulate this church. Ang dami po sa inyo, giver. But I want to encourage you and to affirm you. You are doing it right. Tama po yung gagawa nyo. Kahit hindi lahat giver, yung mga giver dito, ituloy lang po ninyo. Amen. Palakpakan natin ang mga giver. And that is the kind of church na makikita natin sa Acts, to the point na binenta nila ang mga ari-arian nila para sa gawain ng Panginoon. Again, hindi natin gagawin yon ngayon. Ibang konteksto tayo ngayon. But the point is, are we willing to bring back a portion ng mga binibigay ng Panginoon sa atin? Sabi sa verse 44, nagsama-samang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Doon sa pangangailangan ng bawat isa, doon sa kaharian ng Panginoon. Sa oras pong ito, I want to challenge you and I want to give you an opportunity to grow in your giving. Nag-grow na kayo sa Bible reading, nag-grow na kayo sa preaching, nag-grow na kayo sa pagsisell group. How about in giving? Puta pa kamuhanan po kayong ginuot ako mag-preach tungkol kayong giving. So, happy na po yun eh. It's really part of Christian life. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Dapat po nag-grow tayo sa lahat ng aspeto ng faith natin. I can see people, grabe, alas 12, may galing pa sa turo, alas 11, pupunta dito para manalangin. May galing pa Angeles, alas 2, pupunta dito para manalangin. Congratulations. But there is another challenge sa ating lahat. We excel in the grace of giving. Sabi sa Filipino, kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya. Magaling kayong magturo. Marami kayong alam. Masipag sa paglilingkod sa Diyos. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Amen. Amen. Lalo na pagka may bonus. Pastor, nakaplano na yung mga bonuses namin. You plan it well. You plan it well. Hindi pwedeng puro kay Henry C. ang bonus natin. Sa SM o sa Robinson. Meron bang para kay Lord sa bonus natin? Pastor naman. Walang ganyanan. Talaga pong may ganito sa buhay pananampalataya. The Father gave His only Son. And the Son, our Lord Jesus Christ, gave His whole life. Bawat patak ng dugo, buong laman binigay para sa atin. Kalabisan ba na sabihin niya sa ating magbigay din tayo sa kanyang gawain? Salamat, no po? At ang daming giver sa church. Tuloy-tuloy lang po. At yung mga nag-i-struggle po sa giving, sabi po sa Filipino, kaya gusto din namin, sabi niya, manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi lang, sabi niya, malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, and then do sa last, kaya gusto din namin manguna rin kayo sa pagbibigay. How's your offerings? Oh,
Last year, ako man po mag-preach kang giving. Na po, 3 years na yata akong di nagpipreach sa giving. So, pagbigyan nyo na ako ngayon. Sabi mo sa katabi mo, pagbigyan na natin si Pastor. Kumusta ang tithes nyo? Are you giving your tithes faithfully? Congratulations sa mga nag-iika po. Tuloy lang nyo. Yan ay ayon sa kalooban ng Panginoon. And this is the key to many breakthroughs in life. And the church, from nowhere, nagpipray ako, biglang pumasok ito. Yung birthday gift for Jesus, to Jesus, pagka-Christmas. Medyo, parang hindi na natin ginagawa yung birthday gift to Jesus natin. Yung pinakita na talaga. Salamat, bro. So, diretsuhan na po. Lawin niyo po rin luklukan tamo. Kasi ang tingdaan, bayo lang pa po rin. Meron tayong mga 500 to 600 na ganyang upuan. What if the Lord is calling us to level up sa mga upuan natin? Yung may kutsyon, yung pastor, pang-opisina yon at saka pang-sine. Talagang ang church ng Panginoon, bakya-bakya na lang. Look at us now. Dati sa kubo tayo. Luklukan tamo retang dutong. Ang poretang luma-lumang luklukan, kareng bale. Ngayon naka-mono black chairs na tayo. Tig for 500 po yan. Ang gaganda, di po ba? But what if the Lord is giving us an opportunity? Palitan na natin ang upuan natin. Yung may kutsyon, yung parang ganito yung itsura. Tingnan natin, bro. Galing kami sa Mandawi. Di ba? Pagka zinom mo yan, tig 2,200 po ito. Ito po, tig 1,400. Pastor naman, maluho na tayo. No, we want to give our best to God. Amen? There should be an opportunity sa ating lahat this Christmas na part of our bonus may bigay natin sa Panginoon. After all, hindi naman sapat ang bonus nyo sa lahat ng pangangailangan nyo. Give it to God and He will multiply it exponentially. Pili tayong pangagyu, talaga agyu yung bonus tang yan. Karang pamangailangan tamo, give it at the hand of the Lord. At kung sumobra ang ating pledge, ipapagawa natin yung facade ng church natin. Yung gaganda siya, itang akit na rin aliwa, wow, talagang grabe ang ginagawa ng Panginoon sa lugaring ito. Amen? Ang mga upuan pong ito, 2,000 po ito po 1,600 yata, 1,600 bawat isa. Pero, meron akong contact na nakadiretso sa China. 1,100 lang bawat isa. Yung 2,200. Oh, di ba? Yan po ang price, Mandawi po yan, kanina pa lang. May makukuha tayo, 1,100 lang, diretso sa China. Mas maganda pa dyan. Sana, no po. Pero tinignan namin yung, mukhang mas maganda dyan. May picture na kasi. Ano pong gagawin natin? May pledge form po tayo. Pasensya na po. Tingnan natin yung pledge form natin. Pamigay po natin yung pledge form natin. Ito po ay kusang loob. Hindi po ito sa pilitan. Kung hindi po okay sa inyo to, okay lang po. Wala pong problema. Wag lang yung pansinin ito kung hindi po okay sa inyo. But for those who want to give part of their bonus this Christmas, birthday kasi ni Jesus, di ba? Pag kami birthday, nagre-regalo tayo. Tama po ba yun? O si Jesus lang ang nagbe-birthday na walang gift. At ang lahat ng tao may gift pagka birthday. Lalo na tayo. Pero si Jesus, okay na yan. Maunawain naman ng Panginoong Jesus. About giving a birthday gift to Jesus. Nakasulat dito, Project Hope Center Improvement. Ayos po natin yung harapan natin. And then, pero una po yung mga upuan natin,
nais kong tumulong at maging bahagi sa pagsasaayos ng GBC Hope Center at sa pagbili ng comfortable church chairs. Layunin nito na lalong gumanda ang Hope Center at para maging mas komportable ang mga worshipers upang lalo pang makapag-focus sa paglapit at pananambahan sa Diyos. Of course, mapapurihan ng Diyos. No po? Sige po, ipasa na lang po natin. Per line na lang. Thank you po, per line na lang po. Sila na lang po ang magpasa. Sis, per line na lang po. Mga kapatid, per line na lang po. Kuha lang po kayo ng isa, gamitin nyo o hindi, okay lang po. Pribileyo at kasiyahan ko ang kusang loob na magbigay ng kabuang halaga na magkano po? Pwedeng 100, pwedeng 50 pesos, 20 pesos, 2,000, 20,000, 30,000, 40,000, no? Sige, mauna na po ako. Yung binibigay na regalo ng church sa akin pagka Pasko, ibigay ko lahat dyan, no po? So, si Sister May na, ang treasurer natin, ang bahala, no po? Yung binibigay na gift sa akin pagka Pasko ng church, bigay po natin lahat dyan. So, isulat lang po ninyo doon kung magkano. Ibibigay ko ito bago December 21, 2025. Ipagkakaloob ko ito sa ganitong paraan. One-time giving, monthly, weekly, others. No po? So, pwede pong minsanang ibigay, siguro sa December 21 o sa December 16 sa sambang gabi natin, o kaya 2 months, hulugan nyo, o kaya weekly, hulug-hulugan natin, others. Kalakip ng pledge na ito ay ang aking panalangin puno ng pananampalataya na ang Diyos ang tutulong at magpapala sa akin na maipagkaloob ang nasabing halaga. No po? At pangalan at signature. So, ito po ay voluntaryo. Sabihin mo sa katabi mo, voluntaryo. Even yung mga youth po kanina, halos wala mang may tulong ang mga youth, pero sabi ko sa youth director natin, bro, bigyan natin ng pagkakataon ng youth na mag-grow sa giving nila. Mag-grow sa giving nila. So, this is an opportunity to everyone. Pwede po niyong sulatan at mamaya po sa offering, isabay na lang po ninyong ihulog po dito. Sa ating pong pagyuko, tayo po'y mananalangin. Indeed, O Father, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami sa hamon ninyo sa amin na manatiling the kind of church that you want us to be, O God. May sinasabi ang Panginoon sa inyo at may tugon kayo sa Panginoon patungkol sa Model Christian Church, masigasig sa pananalangin, nagkakaisa, nagtutulungan, may masiglang gawain sa templo, palaging nagpupuri, sumasamba sa Diyos, marami ang nagbabalik loob sa Diyos at naliligtas, nagpapatuloy sa paglago, sa faith. Ang mensahe natin ay patungkol sa Panginoong Hesus at sa pagsisisi, lumalago sa pagbibigay. Ano man ang message ng Lord sa inyo, meron kayong gustong itugon sa Panginoon, pwede po kayong tumayo sa inyong kinalalagyan. Meron kayong naisip panalangin, sabihin sa Panginoon, tayo lang po kayo.